Aray, manganganak na yata ako. Ate Linda, manganganak ka na ba? Alam ko kung saan nagtatrabaho si Kuya Lando. Gusto mo tawagin ko? Sige iho, pakitawag nga. Tama yung daan mo, mas mabilis dumaan sa likod bahay. Mag-iingat ka. Kailangan kong mahanap agad si Kuya Lando. Alam ko nandun siya sa construction site. Aray ko, ang sakit na! Aray! Lando! Lando! Nasaan ka na? Kuya Lando, tawag ka ng asawa mo, manganganak na yata. Hala, sige ka mo. Mauna ka na. Papunta na ako, magpapaalam lang ako sa boss ko. Pwede mo bang tawagin si Kaneneng? Yung kumadrona. Sige pa. Boss, pwede ba kong umuwi? Manganganak ang asawa ko, kailangan niya ako doon. Lando, unang araw mo pa lang sa trabaho, gusto mo agad magpaalam. Kaya nga ako nag-hire ng maraming tao kasi kailangan ko. Tapos bigla kang aalis. Boss, wala ba kayong pamilya? Wala ka bang anak? Hindi mo ba nauunawaan yung sitwasyon? Manganganak ang aking asawa na dapat talaga ay nandun ako bilang asawa. Hindi, magtrabaho ka. Sayang oras, sayang lang usapan natin. Nasasayang mo ang oras ko at oras ng trabaho. Alis! Anong klaseng puso meron kayo? Anong klaseng pagkatao meron kayo? Porket ba boss kayo, dapat maging pusong bato na rin kayo? Tanggalin na kita sa trabaho. Ako ay magpapaalam, boss! Alalam ko sa barangay Sitio Batong Bakal nakatira ang kamudrona. Medyo malayo dito yun, pero tatakbuhin ko. Tao po, Kaneneng. Nandyan po kayo? Kaneneng, si Linda po manganganak na. Pinapatawag kayo. May sasakyan ka bang dala? Wala po. O sige, iho, tumawag ka ng tricycle at tayo magta-tricycle. Sige po, tatawag po ako. Kuya, iliko mo sa kaliwa, malapit na po tayo. Sige, iho! Oh, malapit na ako dyan, Linda. Hintayin mo ako. Malapit na ako, mahal ko. Kaneneng, kayo na po ba yan? Pasok na po kayo. Aray ko, napakasakit na. Manganganak na yata ako. Buti naman, Lando, at dumating ka na. Hindi kita pababayaan. Totoy, napakabuti mo. Okay na bang lumabas ka muna? Wala pong problema, Kuya Lando. Salamat, Totoy. Humiga ka na. Oo, sige, handa ka na ba? Isang babae at isang lalaki ang anak niyo. Totoo ang kasabihan. Tatawagin natin silang Damian at Daniela. May kakaiba sa anak nating kambal. Yun nga rin ang pinagtataka ko. Kaya ba nating buhayin ng dalawa? Wala naman akong trabaho. Sagad tayo sa hirap. Saan kaya tayo kukuha ng patusto sa dalawa? Tinanggal pa ako ng boss ko sa trabaho. Bakit kaya may liwanag abot langit nung pinanganak ko sila? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pangyayari. Wala dapat makakaalam na kakaiba sa ating dalawang anak. Hindi ko rin alam, mahal. Hindi ko alam kung swerte o magiging malas sila sa buhay natin. Bakit kaya ganun? Anong meron sa dalawa? Ibinigay sa atin ito ng may kapal. Ibig sabihin, may dahilan ang lahat at ibig sabihin, kaya natin, kahit anong mangyari, bubuhayin natin silang dalawa. Ipagpaghahanda lang kita ng lugaw, pagkatapos nito aalis ako para maghanap ng trabaho. Sige, hindi pa kasi ako makatayo, nahihirapan pa ako. Ito na lang ang pagkain natin. Wala na tayong pambili. Saan kaya ako hahanap ng pera? Kailangan ko pang magbayad sa kumadrona ng 4,000. Saan kaya ako kukuha ng pera? Namumroblema kami. Eto mahal, kain ka muna dyan ha. Babalik ako, maghahanap buhay muna ako. Maraming salamat. Alisis na ako. Ingat ka, mahal. Hindi ko alam saan ako hahanap ng pera. Bahala na si Batman. Titingin ako sa palengke, baka kailangan nila ng kargador.
Kahit papano, kikita doon. Magandang araw. Magandang araw din sa'yo. Tay, gusto nyo tulungan ko na kayo? 50 pesos lang, ako na ang gagawa lahat ng yan. Kailangan ko lang po pambili ng gatas ng anak kong kambal. Tamang-tama, kanina pa talaga ako naghahanap ng magdadamo ng harapan ko gawa ng masakit ang aking balakang. Sige, 50 pesos? Sige, payag ako. Opo tay, 50 pesos lang, buong harapan nyo na po yan, ako na po bahala. Sige anak. Akin na ho, tay. Ako na ang magdadamho. Buti ka pa, tay. Ang yaman mo, ang laki ng bahay mo. Ang ganda ng buhay mo. Paano mo nagawa yan? Anak, galing din kami sa hirap. Wala rin kaming mahain sa hapagkainan noong ako'y bata. Ayun ang nagmulat sa akin para magsikap at mag-aral. Mahirap din ang pamilya ko, tay. Kaso nung araw, puro bulak-bulak ko. Nakakalungkot lang na hindi kami biniyayaan ng anak. Swerte kayo. May anak ka, masaya kayong namumuhay bilang pamilya. Pasensya na po, tay. Kung sakali mang may mag-aalok sa inyo na ampunin ng isang bata, papayag kayo? Abay, oo, matagal na naming pangarap yan ng aming asawa. Wala nga lang kami makitang nagpapaampun dito sa lugar natin. Eto na anak, yung pangdamo. Magsimula ka na para hindi ka gabihin. Sige po tay, salamat sa oras nyo. Sige po tay, pasok na kayo, tawagin ko kayo pag tapos na ako. Sige anak. Mukhang mabait naman si tatay. Ipaampun kaya namin yung isa naming anak? Babae ang dadalhin namin sa kanila. Papayag kaya ang aking asawa? Nakita ko na matagal kayo nagkukwentuhan ng lalaki at tila ba masaya ang inyong pinag-uusapan. Tinulungan ka pa niya, inalok ka pa niya ng tulong. Mukhang mabait yung lalaki. Oo, mukhang mabait yung lalaki, nakakatuwa. Kasi yung kwento niya ay bagong panganak yung asawa niya. At kambal pa. Tay, tapos na po ang aking pagdadamo. Tao po. Nandyan na. Aba, ang galing nga. Ang linis ng pagkakalinis mo ng damuhan ha. Pasok ka muna sa loob. Pakilala kita sa may bahay ko. Nakakakahiya pero sige po tay. Hello, iho, tara, pasok ka dito. Huwag kang mahiya sa amin. Maraming salamat po. Kahit na madumi ako, pinapasok niyo ako. Ano ka ba? Okay lang yan. Eto, iho, may bagong damit dito. Pwede kang maligo dyan sa CR. Maraming salamat po sa inyo, tita, tito. Nanay, tatay na lang tawag mo sa amin, anak. Saan po banda yung CR nyo? Diretso ka, tas kakaliwa ka, nandun lang. Salamat po talaga, Naytay. Mas maganda sana kung nabiyayaan tayo kahit isa. Pero hanggat nandito ka, masaya ako. Ang sarap tawagin ng nanay at tatay, no? Oo nga. Iba yung feelings. Grabe naman yung toilet nila, nanay at tatay. Mas mahal pa ng toilet nila kaysa sa bahay namin, ah. Paano kaya ito gamitin? Ayun, dito pala yung shower area. Grabe, ang laki! Ayaw, gumana. Paano ba to? Hindi ko magamit. Tabo at timba lang kasi sa amin. Mukhang gagana na. First time ko makaligo sa ganito. Tapos na ako, lalabas na ako. Ayos ha, preskong-presko ka na. Ang swerte ng araw ko, buti dito ko naisip dumaan at nakita ko kayo. O, eto, iho, kunin mo na. Pambili ng gatas ng kambal mo. Napakalaki po niyan. Maraming salamat po, Tainay. Grabe, napakalaking tulong na po nito sa akin. Walang anuman, iho. Pinagtrabahuhan mo naman yan. Hindi naman namin binigay. Salamat sa tulong mo. Hindi mo yan nilimos, hindi mo yan hiningi, pinaghirapan mo yan, kaya tanggapin mo. Kapag makapal na uli ang damo, daan ka lang dito, ipatabas namin sa'yo. Alis na po ako, Naytay. Salamat po ulit sa inyo. Mag-iingat ka, anak. Napakasarap talagang tawaging tatay. Ikukwento ko sa aking asawa ang kabutihang loob ng mag-asawa na ito, kaya pala sila biniyayaan ng magandang buhay. Mababait pala sila. Uuwi ako ng may pera. Maibibili ko pa ang aking misis ng masarap na pagkain.
Magandang araw po. Magandang araw naman. Iho, ano sa'yo? Ano bibiliin mo? Magkano po ang isang pirasong inihaw na manok? 300 pesos, iho. Mura na yan sa akin. Sa iba, nasa 400 to 500 ang isang buong manok. Dito ka lang makakabili ng ganyang halaga. Mister, baka pwedeng tawaran ko lang konti. Selebrasyon ko lang kasama ang aking asawa. Kakapanganak niya lang at kambal ang aming anak. Wow, ang galing naman kuya. Congratulations sa inyong mag-asawa. Huwag mo nang bayaran yung manok, ako na magbabayad. Pakisabi sa asawa mo, congratulations. Ma'am, nakakahiya naman po. Kahit sana, makatawad lang po ako. Sige na iho, wag ka na mahiya, kunin mo na ino-offer ni ma'am. Hindi ka naman nanghingi. Kusang loob niya binigay kasi natuwa siya sa'yo. Huwag ka na mahiya kuya. Natutuwa kasi ako kasi napakadalang lang ako makarinig ng may kambal na anak. Kaya kunin mo na. Pagpagpalain po kayo, kunin ko na po yung alok nyo. Ma'am, maraming salamat po. Kuya, thank you rin sa'yo, ma'am. Walang anuman kuya. Masaya kami para sa pamilya mo. Ingat ka. Alis na po ako. Sige, ingat. Nandyan na ako, mahal ko. May pasurpresa akong inihaw na manok. Iba ngayong araw ang babait ng mga taong nakikita ko. Ano nangyari dito? Bakit nabasag? Tahan na, anak. Tahan na kayo. Padating na ang inyong tatay. Tahan na mga anak, nadinig ko na si Tatay May. Ano nangyari dito? Bakit ang daming mga basag-basag? Delikado ito sa anak natin. Ilagay muna natin sila sa kusina. Sige, lilinisin ko to. Masayang naglalaro yung kambal pero nung naghawak ang kanilang kamay, biglang sumabog ang ilaw at may mga liwanag na lumabas katulad ng pinanganak sila. Totoo ba yung sinasabi mo? Gusto mo subukan natin ang harap-harapan? Paghawakin natin ang kanilang mga kamay. Sige, pero alisin natin agad. Huwag nating iparamdam sa kanila na natatakot tayo. Kasi kung tayo ay natatakot, paano pa yung ibang tao? Pakita natin na masaya tayo sa kanila. Tingnan mo, yung balhat nila sa dibdib, wala. Pero pag naghawak kamay sila, Lalabas yan at liliwanag. Gawin na natin, tara. Ito na ang magpapatunay. Malalaman natin. wag natin pakita na takot tayo ha. Totoo nga. Mag-usap tayo mamaya. Patulugin muna natin yung mga bata. Pag-usapan natin maigi. Natatakot ako sa seguridad ng ating anak. Natatakot ako sa ating bahay na biglang masunog at madamay ang ating mga anak. Sa tingin mo, Anong dapat nating gawin? ang pinakakinatatakutan ko ay malaman ng lahat ng kapitbahay. Baka kung ano gawin nila at isipin nilang masamang elemento ang ating mga anak. Ayoko mangyari yun. Kailangan natin ipaampon ang isang anak natin. May kilala akong mabait na pamilya. Ang pag-isipan nating mabuti kung si Daniel o si Daniela ba ang dapat nating ipaampon. Wala na bang ibang paraan bukod sa dapat nating ipaampon ang ating isang anak? Yun lang ba ang naiisip mo? Nauunawaan kita. Kung lilipat naman tayo at magkasama sila, malalaman at malalaman pa rin ng tao ang kanilang sikretong kapangyarihan. Hindi nila mapipigil, ilabas yan. Nawalan na ako ng gana kumain. Wala tayong magagawa kundi gawin ito. Sige, papayag ako, pero sa isang kondisyon. Pwede bang kilalanin mo munang mabuti ang taong mag-aalaga sa ating anak? Pwede bang kilatisin mo muna silang maigi? Sige, mahal ko, patawarin mo ako. Pero kailangan nating itong gawin. Hindi para sa pansariling iniisip lang, kundi para sa seguridad ng ating mga anak. Sandali lang, umiiyak ang ating anak. Tahan na anak, tulog na uli kayo. Ayaw man naming mangyari na maghiwalay kayo mga anak ko. Kakailanganin namin. Alam ko, may mabuti kayong misyon na gagampanan dito sa mundo. Bakit? Bakit kami binigyan ng ganitong sitwasyon? Bakit kailangan kaming papiliin? Pwede naman kami magsama ng masaya. Pero bakit may ganitong pangyayari na nagaganap? Mga anak ko, mahal na mahal namin kayo ng inyong ina. Pero gagawin namin ito para sa ikabubuti ng inyong buhay at para hindi kayo mapahamak. Good morning, mahal ko. Grabe ang sarap nilang pagmasdan habang natutulog magkasama. Oo nga, mahal ko, ikukuha mo ko ng dahon ng bayabas at dahon ng sampalok, pampaligo ko, di ba? Oo. Tara, magkape muna tayo. Dahan-dahan lang tayo sa pagtayo.
Doon ako kukuha ng dahon ng sampalok at dahon ng bayabas kay Taylari at Naitina. Doon sa may pinagdamuhan ko, may mga puno silang kailangan natin pang langgas mo. Sige, medyo malayo yun, di ba? Pero mag-ingat ka. Kung kaya mong makauwi ng mabilis, umuwi ka agad. Baka magliwanag na naman ang kambal. Sige, alis na ako, mahal, para maaga akong makauwi. Mag-iingat ka. Sige, mag-iingat ka rin. Sana nandun sina Taylari at Naitina para mabilis akong makauwi. Taho! Taho! Malunggay pandesal! Malunggay pandesal! Gumagawa payong sapatos! Taho! Malunggay pandesal! Nandito na ako. Tao po! Tao po! Tao po! Kinakaban ako ha. Papasok na po ako ha. Tay! Tay! Anong nangyari sa inyo? Anak, tawagan kang 911. Hello, 911 emergency? Ma'am, si Damian po ito, kaibigan po ni Taylari at Naitina. Medyo nangihina po sila at suka ng suka po yung lalaki. Maaari po ba kayo magdala ng ambulansya para dalhin sila sa ospital? Sige po. Ano po yung address? 20th Street, Larry Subdivision, Binondo, Marilao, Batangas. Okay po. In 10 minutes, nandyan na po ang ambulansya. Sige po, aantayin po namin kayo. Salamat po. Huwag kayong mag-alala. Ako muna bahala sa aso nyo. Huwag kang mag-alala, mahal. Magiging maayos din ang lahat. Oo nga, magiging okay din lahat. Buti na nandyan si Damian. Huwag po kayong mag-alala, Taylari, Naitina. Ako muna pong mag-aalaga sa bahay nyo at sa aso nyo. Salamat. Damian, ha? Napakabuti mo. Saktong-sakto dumating ka. Magpagaling po kayo, Naitay. Hintayin namin pagbalik nyo. Alis na po kami. Kami na po bahala. Huwag kang mag-alala, Yam-Yam. Ako muna mag-aalaga sa iyo. Iuwi muna kita sa bahay, dala ko na rin yung pagkain mo. Doon ka muna ng ilang araw, ha? Pasensya ka na, mahirap lang kami. Pangit bahay namin. Ako ang pinakamabilis! Pasensya ka na, eto na tayo, eto yung bahay namin. Tara, pasok na tayo sa loob. Damian, ikaw na ba yan? Oo, mahal ako to. Kaninong cute na aso yan? Kila Taylari to. Bakit dala-dala mo? Pagdating ko doon, halos lantang gulay sila, sinugod sila sa hospital dahil may sakit sila. Dala mo na ba yung pangpaligo kong mga dahon? Yung dahon ng sapalok, dahon ng mangga, at dahon ng bayabas? Oo, dala ko na ako magpapakulo. Tara, punta tayo sa anak natin. Tarantin mo. Tingnan mo, mahal. Masayang-masaya yung mga bata sa aso. Oo nga, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa yung kambal. Papapakuluan ko lang yung mga dahon, ha? Alis muna ako. Mahal, okay na to. Matulog muna kayo. Mahimbing. Maliligo lang ako. Mahal, tara na, paliliguan na kita. Bilisan mo. Oo. Baka magising ang kambal. Basbasain mo ang ulo ko.
Oh, sige, sige, sige. Ano kaya yan? Ang liwanag! Ang ganda ng kulay. Ano yung tinuturo nila? Hindi ko alam, may liwanag daw. Hala, baka sila kambal yun. Puntahan natin, bilis-bilis! Oo nga, tara na, tara na. Anong nangyari? Bakit naging dambuhala ang aso ng nanay at tatay? Paano ko ito mapapaliwanag? Hala, Tao po, tao po. May tao sa labas. Magbihis ka muna. Ako na makikipag-usap. Balik ka dito agad. Sige na. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, sir? Magandang araw po. Mararami pong nagreklamo, pumunta sa barangay, meron daw kakaibang liwanag na galing dito. Nangangamba sila na baka delikado ito sa buhay ng mga naninirahan dito. Pangatlong insidente na raw ho nangyari yan. May nagsasabi na noong pinanganak ninyong kambal ay nagkaroon ng liwanag. At pagkalipas ng ilang araw, meron daw ulit liwanag silang nakita. Itong huling pangyayari ay malakas na liwanag daw na abot langit ang nakita nila. Kaya sila takot na takot. Pasensya na po kayo. Kami ang nakatira dito sa bahay. Wala kaming nakitang liwanag o kahit anong pangyayari dito sa bahay namin. Nagulat na lang kami kanina ay maraming tao. Sige, aalis na kami. Kapag nangyari uli yan, hindi na kami ang pupunta rito. Taong bayan na ang mismong mag-iimbestiga sa inyo. Wala kaming magagawa kapag taong bayan ang kumilos. Sige po, mag-iingat ho kayo. Paalam ho, tandaan niyo po yung paalala namin. Ang saya naman ng mga bata. Mahal, nakausap ko na yung mga barangay tanod, binigyan nila ako ng huling salita. Kapag may nakita ulit ilaw, taong bayan ang gagawa ng aksyon, mabuti pa umalis na tayo dito. Hindi natin alam kung kailan uli yung mangyayari. papayag akong umalis tayo dito. Ang tanong, saan naman tayo lilipat? Hindi ko nga rin alam kung paano ko maipapaliwanag kay nanay at tatay tungkol dito sa aso. Oo nga no. Paano kaya? Delikado yata yung ilaw na yun ah. Mukhang mangkukulam yata sila. Dapat gawa natin ng paraan habang maaga. Sunugin kaya natin ang bahay nila. Mababait si Ate Linda at Kuya Damian. Hindi dapat nila ito maranasan. Kailangan malaman nila bago maging huli ang lahat. Sasabihan ko sila, hindi ko po kayo hahayaan mapahamak. Alam ko ang kabutihan ng inyong puso. Tao po, Kuya Damian! Ate Linda! Tao po! Kuya Damian, Ate Linda, nandyan po ba kayo? O iho, bakit ka hangos na hangos? Parang pagod na pagod ka at tila ba takot na takot ka? Kuya Damian, narinig ko ang mga kapitbahay namin na gusto raw nilang sunugin yung bahay ninyo kasi meron daw kayong anak ng mga mangkukulam o masamang elemento. Ganun ba? Maraming salamat sa pag-aalala sa amin. Pero maaari ba tayong mag-usap? Huwag dito sa labas ng bahay. Tara sa loob. Mainam na marinig din ng Ate Linda mo para maliwanag din sa kanya. Nandyan pala si Totoy. O Totoy, pasok ka, tara dito, para makita mo yung anak namin. Bakit ka napasugod? Ate Linda, narinig ko po ang mga kapitbahay namin na nagpaplano silang paalisin kayo dito. Ang masakit pa, nagpaplano silang sunugin ang inyong tahanan. Kaya napatakbo agad ako. Grabe naman yan. Anong kasalanan namin? Bakit naman nila gagawin sa amin yun? Wala naman kaming ginagawa masama. Hindi gusto ng mga bata ang nangyayari. Mahal, habang maaga pa, umalis muna tayo dito. Meron akong alam na pansamantala nating matitirahan. Totoy, may alam ka bang makukuha na tricycle na mabait at malapit sa inyo? Kuya Lando, wala po eh. Kasi mga malalapit sa aking itay ang mga nag-uusap-usap. Pero maghahanap po ako. Baka pwede po nating kausapin yung kumodrona. Tricycle driver po ang asawa nun. Pwede natin puntahan. Pasensya na po kayo kung bakit ako nakasimangot. Nagagalit lang po ako sa mga taong hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Mahal, maiwan ka muna namin dito. Sige, samahan mo si Totoy. Ang bait mong bata. Pagpalain ka sana. Hays. Sana maging okay din ang lahat. Alam kong may awa ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Bililisan natin. Oo nga, kailangan. Importante ang oras. Alam mo naman ang daan, di ba? Oo. Nandito na tayo. Tao po,
po, Nay. Tao po. Nandiyan kaya siya, hindi ko dapat iniwan ng mag-ina ko. Naririnig ko na ang yapak niya, papunta na siya. O Totoy, Damian, kayo pala yan ano sa atin? Nay, nabanggit po sa akin ni Totoy na may tricycle ang inyong asawa. Pwede ko po bang maarkila ang inyong asawa para sa paglilipat namin? Maglilipat? Pabigla-bigla naman yata, kakapanganak lang ng iyong asawa. At saan naman kayo titira? Hindi ba mabibinat ang iyong asawa sa gagawin nyo? Nay, di ba alam niyo ang sikreto namin na nagliliwanag ang kambal? 3 beses nang nagliwanag ang kambal at lahat yun ay nakita ng aming mga kapitbahay. Natatakot sila na baka masamang elemento ang aming anak. Kapag nagkaroon ng liwanag uli, susunugin kami ng taong bayan. Ayun ba ang kinakatakot nila? O sige, sasama ako, tutulungan ko kayo para hindi mabinat ang iyong asawa. Paparating na ang aking asawa, sigurado ako papagarahin na yon. Ayan na pala ang aking asawa. Tara, magmadali na tayo at maggagabi na. Okay na ba yung mga sulo? Marami na ba tayong nahikayat para sumama? May sibat ba kayo dyan? Baka kailanganin natin. Patalimin nyo yung mga talas ng sibat. Huwag na nating hintayin magkaroon ng liwanag. Taong bayan naman tayo! Pwede po bang bilisan pa natin? Mabilis na to, iho. Makakarating din tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos, anak. Opo, Kuya Damian, huwag kang mag-alala. Nandito na tayo. Baba na kayo, bilisan nyo. Tara! Bibilisan na natin. Ipagpasadyos natin ang lahat. Walang mangyayaring masama sa kambal. Totoo po yan. Walang mapapahamak kung tayo'y mag-iingat. Mabilis aksyonan para hindi na lumala. Alisin ng malas, alisin ang sumpa. Tahan na mga anak, huwag na kayong umiyak at nandyan na ang inyong ama. Tay, pwede niyo po ba kaming tulungan maghakot ng gamit at magkilik ng bata? Oo naman, iho. Kaya nga kami sumama sa inyo para tulungan kayo. Wala kayong kasalanan. Hayaan mo, iho. May awa ang Diyos. Hindi niya kayo pababayaan. Tama ang aking Mr. Iho. Walang kasalanan ng mga bata, mga inosente sila, mga anghel sila, kaya hindi tayo pababayaan ng nasa taas. Kuya Damian, ako po, anong gagawin ko? Ano po maitutulong ko sa inyo? Totoy, tulungan mo kaming maghakot ng mga gamit. Napakabuti mo. Sana panatilihin mo ang kabutihan ng iyong puso. May naghihintay na magandang kapalaran sa'yo. Tururo po sa akin ng magulang ko yan. Hindi lang sa pera nabubuhay ang tao. Dapat maging mabuti tayo at tumulong ng walang hinihinging kapalit. Maguguluman sa isipan namin ang nangyayari ngayon dahil sa liwanag ng kambal. Hindi naman sumagi sa isip namin na masamang mga bata ang aming anak. Bakit sila ganun? Mainam po siguro na iparada nyo yung tricycle sa likod. Mas mabilis po tayo makakaalis. Tama yung naisip mo, Totoy. Alam ko din yung daan doon para mas mabilis tayong makalabas kung sakali mang dumating yung mga tao. Damian, di ba meron kang utang sa akin sa pagpapaanak ko sa asawa mo? Huwag mo nang isipin yun. Gamitin nyo na lang yun sa paghahanap ng bahay. Yung gasolina ko, yung paggamit sa tricycle, huwag mo nang isipin yung gastos. Mas kailangan nyo yan, itabi nyo na yung pera nyo. Napakabuti ninyong mag-asawa. Hindi po talaga kami nagkamali na lumapit sa inyo. Pero pagdating ng panahon, makakabawi din po kamo. May awa ang Diyos. Hulog-hulog po kayo ng langit sa amin. Pagpalain pa po kayo ng mas maraming pagpapala at lagi niyong tandaan na lahat ng kabutihan ay may kapalit na mabuting bagay. Tara po, magsimula na tayo. Maghakot na po tayo para makaalis na tayo. Mabuti pa nga. Tara na. Sige na. Tara na, punta na tayo sa tricycle. Yung natitira ako na bahala, isusunod ko na sa inyo. Sunugin! Alisin ang malas dito sa ating lungsod! Kayo doon sa likod, kami dito sa gilid, kayo sa kabilang gilid. Bilisan nyo ang pag-ikot. Ititapon ang lahat ng apoy sa dulo, sa harap, sa gitna, at sa magkabilang panig, itapon ang lahat. Dapat sa inyo yan. Malas kayo dito. Umalis kayo dito. Hindi na mamalasin ang aming lungsod. Nag-uling na. Nag-abo na. Sigurado. Wala na sila dyan. Sunog na sila. Patay na rin ang apoy. Taong bayan, magsialis na tayo. Mabuti pa nga. Tara na. Ayun pala si Damian. Bakit dito natutulog yan? May kwarto naman. Baka nahihiya. Magandang umaga. Damian. Nandito na kami. Ang himbing ng tutulog. Anak, pagod ka yata. Nay, Tay, sinunog nila ang bahay namin. Pwede bang malaman, anak, kung ano ang dahilan? Oo nga anak,
Makikinig kami. Opo, gusto nyo talagang malaman, sumama po kayo sa akin. Ang dalawang baby po namin ang dahilan kung bakit nila kami tinaboy at sinunog ang bahay ng walang awa. Magandang umaga po. Tara po kayo dito. Wow, mga baby! Ang tagal kong hindi nakakita ng mga sanggol. Para silang mga anghel, nagbibigay ng ngiti sa atin. Totoo nga ang sabi mo, Damian. Ang gwapo at ang ganda ng mga anak mo. Gising na sila. Napakasaya ng nararamdaman ko. Damian, ano ba ang dahilan? Bakit dahil sa dalawang bata na to kaya sinunog ang iyong tahanan? Pwede bang malaman? Opo, tara po kayo dito po tayo mag-usap. May lihim na kapangyarihan po ang kambal. Kapag naghawak kamay po silang dalawa, merong lumalabas na liwanag na umaabot ng hanggang langit. May nakapagpatunay ba na masama ang kanilang lihim na kapangyarihan at ano ba ang ginawa nila sa barangay nyo? Naghasik ba sila ng lagim? Wala pong nakapagpatunay na gumawa sila ng masama. Pero hindi ko pa rin lubos maintindihan. Wala namang palang ginawa ang kambal sa kanila. Bakit hinusgahan na nila ito agad at sinunog pa ang bahay nyo? Sayang nga at hindi nyo inabutan yung mag-asawang tumulong sa amin at si Totoy. Sobrang babait po nila. Pag alis nila, siya naman yung dating nyo. Habang wala pa kayong nahahanap na bahay, dito muna kayo sa bahay namin. Tama ang naitina mo. Dito muna kayo sa bahay habang wala kayong mahanap na tirahan. Salamat po sa inyong pag-aalok na tumira kami dito. Pero hindi po kami pwedeng magtagal dito. Pinaghahanap po kami ng taong bayan. Ayaw po naming madamay kayo. Meron po akong sasabihin. Hindi ko po alam kung matutuwa po kayo o magagalit. Ayan na po si Yamyam. Tingnan niyo po siya. Dati isang dangkal lang ang laki. Ngayon ay dambuhala na. Yam-yam! Eto na kami! Wow, lumaki ka ha? Bakit naman kami magagalit? Masayang masaya si Yam-yam sa itsura niya. Tara po, ipapakita ko naman po sa inyo ang kapangyarihan ng kambal. Sige, gusto namin makita. Kapag naghawak na ang kamay nila, magliliwanag po sila, tingnan niyo po. Totoo nga. Hala, baka mga anghel sila. At isa pa po, nagdesisyon na po kaming mag-asawa na ipaampon ang aming anak sa inyo. Papayag po ba kayo? Kung papayag po kayo, iiwan po namin ang aming babaeng anak at magpapakalayo-layo sa isang lugar na walang makakakilala sa aming mag-anak. Talagang sinunog nila ang bahay. Kamusta na kaya ang aking asawa? Magiging okay rin ang lahat, Iha. Tingnan nyo, nagliliwanag uli ang aming kambal. Oo nga no, ano ang dahilan? Maaaring may gagawin na mahika ang dalawa. Eto na, nagliwanag na ng tuluyan hanggang langit. Hayaan nyo lang, Iha, maaaring may magandang mangyayari. Positibo lang, mga anghel sila. Hindi ko na nahabol ilabas ang ilang mga gamit, pero bakit ganito? May nakapalibot sa aking katawan na liwanag at dahilan kung bakit hindi ako nasusunog o naiinitan man lang. Maaari kayang gawa ito ng aming kambal? Pugsa na yan! Buong-buo ng apoy! Dapat lang yan sa kanila! Tara, alis na tayo! Buhay pa sila! Ayun, may liwanag doon! Oo nga, nakatakas ang masamang elemento! Habulin natin! Tara! Biglang umulan. Ayun sana. Ayun. Nawala ang apoy. Kailangan ko nang makaalis agad! Wala na sila! Sa gubat ako dadaan. Paalam. Paalam aming bahay. Kailangan ko magmadali. Hinihintay nila ako. Sana nasa ligtas silang kalagayan. Kailangan kong bilisan. Dito yung liwanag eh. Oo, pero wala sila dito. Parang nakaalis na sila. Saan kaya sila nagpunta? Baka maging malas yun pag nanatili sila dito. O di ba si Damian yon? Akala ko ba wala na sila? Kailangan malaman ng taong bayan yan. Natatanaw ko na si Damian. Bilisan nyo, pumasok na tayo sa loob. Maraming sumusunod sa atin. Dapat nating itago yung sasakyan natin sa likod. Ligtas tayo dito. Dito muna po kayo magpaghalipas ng gabi, Totoy. Ikaw din. Huwag kang uuwi Gabi na. Opo, Kuya Damian. Pero hindi ko alam kung anong paliwanag ko sa aking mga magulang kinabukasan. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Lalo na ikaw, Totoy. Alam mo na ang tama at mali sa ganyang edad. Welcome po, Ate Mila. Basta po, nasa tama tayo, dun tayo.
Mga anak, kahit ako'y nahihirapan sa inyong pangyayari, hindi ko lubos maisip na bakit nyo dinadanas ito. Dito na muna tayong magpalipas lahat ng gabi. Sana'y walang makapansin sa atin. Pero matanong kita, Damian, kilala mo ba yung mga taong nakatira dito? Opo, Tay Kulas, kilala ko. Mababait po sila. Sila'y may-ari ng aso na kasama natin. Sa ngayon, nasa ospital po sila, nagpapagaling. Tao po, tao po! May tao, Tay Kulas. Pwede po bang kayo magbukas ng pinto? Baka kasi sila yung naghahanap. Kilala kami, kayo hindi. Sige, sige. Tingnan nyo, may bakas ng tricycle dito, may bakas ng gulong ng bisikleta. Nandiyan kaya sila? Imposible, mayamang tao ang nandito. Subukan lang natin, baka malay natin nandito. Ano maipaglilingkod ko sa inyo? Gabing-gabi na ha? Natutulog na ang aking misis at mga anak. May nakita ba kayong tricycle? May nakita rin ba kayong nakabibisikletang kulay pulang damit? Yung tricycle may daladalang dalawang bata. Baka po napadaan dito kasi may bakas ng tricycle ang kalsada nyo. Ay oo, meron. Naka-tricycle tsaka nakabisikleta. Kumatok sila dito. Nanghingi ng tubig na maiinom. Binigyan ko naman sila pero umalis din sila agad. Dumire-diretso sila doon. Alis-lis na po kami. Pasensya na po sa abala. Sige, Magsi, uwi na kayo. Tay, kamusta po? Nandun na sa kwarto sila. Magpahinga ka na rin anak. Alam kong pagod na pagod ka. Tara po, pahinga na po tayo. Bukas na lang ulit. Buti at umalis na sila. Ipagkakatiwala po namin sa inyo ang aming anak na babae. Kukunin niyo po ba? Sigurado kayo mga anak. Grabe nyo kaming pinasaya. Grabe niyo kami pinasaya sa sinasabi niyo pero sa inyong parte, napakasakit nito. Para sa ikabubuti ng kambal ang gagawin nating lahat. Maghihiwalay man sila ng landas. Darating ang panahon, magkikita sila. Kailan ba yung sinasabi ninyong lalong madaling panahon na naaalis kayo? Sigurado ba kayo dyan sa gagawin nyo? Nanay, tay, ngayon din po, hindi po kami papayag na mapahama kayo sa gulo na nangyayari. Ngayon pupunta po kami sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Hindi ba kayo nabibigla lang? Baka kasi nadadala lang kayo ng sitwasyon. Alam ko kasing napakabigat ng desisyon na ito para sa inyong mag-asawa. Basta alagaan niyo po siyang maigi, wag niyo po siyang pababayaan. Alam ko po na mamahalin ninyo si Daniela at may tiwala po kami sa inyo. May ibibigay ako sa inyo. Yun ang magiging daan at palatandaan nila pagdating ng panahon. Bukod sa kanilang bahalat sa dibdib, kukunin ko lang sa kwarto. Mang ginawa ko ito para sa kanilang binyag eh. Pero ngayon ko na ibibigay. Hindi nyo makikita ang inyong bahalat dahil nakadamit kayo. Pero itong kwintas na to ang magdadala sa inyong tadhana. Aalagaan ka naming mabuti, Daniela. Ipapakikita ko, Damian. Sana magustuhan mo ito para sa inyong kambal. Iaabot ko sana ito sa binyag ng iyong anak. Pero ngayon na. Magiging importante ito sa parte ng buhay nila. Natanggapin mo ang kwintas na ito. Salamat po, Taybay. Ipapasuot ko po ito kapag malaki na siya at husto na ang kanyang edad. Kung gusto niya nang hanapin ang kanyang kapatid, ito ang magiging kanilang pusod para makita nila ang isa't isa. Damian, kunin nyo to, pansimula nyo, pambili nyo ng materyales ng bahay at pambili nyo ng lupa kung sakaling makahanap kayo ng titirahan. Huwag niyong isipin na binibili namin ang anak niyo. Isipin niyo na inutang niyo ito, pwede niyong bayaran, pwede ding hindi. Nasa sa inyo. Ito namang cellphone, tawagan niyo kami kung kailangan niyo ng kahit anong tulong. Nandito kami para sa inyo. Tanggapin nyo na. Ibabalik po namin ito kapag kaya na naming magbayad. Damian, meron kami dyan bisikletang may sidecar. Meron din kaming kalabaw na may kalesa. Mamili ka kung ano ang gusto mo. Para sa akin, mas okay ang kalabaw. Pagkatapos nyong gamitin, pwede nyo itong ibenta o gamitin pa sa bukid. Basta kung saan ka komportable, kunin mo lang, nasa likod lang ng bahay. Sige po, kalabaw na lang po ang kukunin namin. Ang ikinatatakot po namin, wala kaming ibang daan. Kailangan naming bumalik sa lugar kung saan kami nakatira. Iisa lang po ang daan papunta sa kabilang baryo. Nangangamba po kami na baka makilala kami. May awa ang Diyos. Mairaraos ninyo ito ng ligtas at walang mapapahamak. Maraming salamat po talaga sa tulong na binibigay nyo sa amin. Maraming salamat po. Nakahanda na po ang gamit namin. Naalis na po kami. Naway gabayan po kayo ng may kapal sa kabutihang loob na meron kayo. Mag-ingat kayo ha, huwag niyong pababayaan ang sarili niyo at ang anak niyo. Huwag kayong mag-alala. Kay Daniela, mamahalin namin siya ng sobra. Epektibo yung lagayan na kahon na yan. Naglagay ako dyan ng yelo sa ilalim para manatiling maayos ang temperatura ng kahon at hindi yan makate.
Alis na po kami. Mag-iingat kayo hanggang sa muling pagkikita. Salamat. Paalam. Pagkalipas ng 7 taon. Ilang taon na rin ang nakalipas, mahal. Tingnan mo oh, ang laki-laki na ng anak natin. Siguro kung wala siya, hindi ko kakayanin nung panahong wala ka. Pero ngayon, alam ko, masaya ka na kung nasaan ka. At masaya rin kami dito, wag mo kaming intindihin. Alam mo po, Nay, hindi na po ako nagtatampo sa magulang ko kung bakit ako iniwan. Kailangan pala ni tatay ng kasama sa buhay, kaya pala ako nandito. At syempre, love na love ko pa rin sila. Mahal na mahal ka namin, Nay. Tita, lagi mong isipin na nandito ako para kay Tito at kay Daniela. Mahal na mahal ko sila. Lagi ko nga palang sinasama si Daniela sa simbahan. Tuwang-tuwa si Father kasi napakabuting tao ni Daniela. O paano? Mahal, uwi na kami. Balik na lang ulit kami bukas ha. Lagi mo kaming gabayan. We love you, mahal. Tay, tita, Jollibee tayo, Jollibee tayo! Malaki-laki ang kikitain namin ni Itay ngayon. Marami-rami kaming naani sa aming pananim. Makakabili ako ng tsinelas. Ale, kunin niya na po itong paninda ko. 400 pesos na lang. Lahat-lahat na po yan, di na kayo talo dyan. Presko at magaganda talaga sila. 350 pesos kunin ko. Eto na po lahat. Sige po, 350, ibibigay ko na. O yan, anak ha, 350 pesos yan, hindi ka nalugi dyan. Maraming salamat po. Babalik po ulit ako sa susunod na buwan. O sige anak, mag-iingat ka ha. Bumili ka ng tsinelas, wag mong kalimutan. Hay, kawawang bata. Ate, alam mo naman na 150 pesos lang halos lahat ng gulay ng bata, di ba? Pero kahit na binebenta niya ng 400, binili mo pa rin ng 350 pesos. Hindi ka pa malulugi doon? Iho, minsan, tayong mga negosyante, hindi dapat puro negosyo lang ang isipin natin. Kailangan matuto rin tayong tumulong. Simula nang naaksidente ang kanyang ama 3 taon nang nakalipas, sa kanyang murang edad, siya na ang tumayong tatay ng kanilang tahanan. Napakasipag ng mag-asawa na yon at yung bata na yan, isang beses lang sa isang buwan magpunta dito yan. Kaya kahit gaano kamahal ang gulay niyan, bibilin ko. Ano hubang aksidente ang nangyari? At tila ba hindi na nakapagtrabaho ang kanyang tatay? Ang tatay niya ay nagligtas ng batang babae na masasagasaan ng tren, nakaligtas ang babae. Pero ang tatay niya ang nasagasaan. Yan, bagay na bagay sa'yo yan. Ang ganda, 50 pesos na lang yan. Ibibigay ko sa'yo, pwede mo yan gamitin kahit saan. Sa bukid, pagtakbo, matibay pa yan. Original yan. 50 pesos ang mahal naman po, 100 na lang. 350 lang pera ko dito. Sige na po, para makabili kami ng masarap na pananghalian ng nanay at tatay ko. O sige, 20 pesos na lang, mas mura yan sa 100. Bigyan mo na lang ako ng 20 pesos. Salamat po. Salamat po, kuya. 120 pesos talaga presyo nun dahil alam ko pinagdadaanan mo, anak. Kaya 20 pesos na lang, ayaw mo kasing tanggapin pag binigay ko sa'yo ng libre. Bumibili bakal, bote, lata, karton. Maganda kitaan ko ngayon, ayos! Naputol man ang 2 binti ko, naputol man ang isang braso ko, hindi ako nagsisisi na nakapagligtas ako ng isang buhay. Halos kaedad siya ng anak naming babae. Ayan na ang anak ko. Naririnig ko na papalapit na siya dito. Tay, heto na ako. Tay, heto na ako. Kamusta po kayo dyan? Alam mo ba, Tay? Ang ganda ng kita natin ngayon. Naibenta ko ng maayos na presyo ang gulay at marami akong nakalakal. Nasa labahan pa rin ba si nanay? Siguro po, Tay, kasi wala pa siya sa bahay. Bumili ako ng lechong manok para sa kakainin nating tanghalian. Tara po, uwi na tayo. Gutom na ako, Tay, eh. Sige anak, tara na. Gutom na din ako. Ang sarap talaga ng palabok. Tay, dahan-dahan lang po ang high blood pressure, ang diabetes. Huwag po masyadong kakain ng rice ng madami. Palimos po, palimos. Maawa na po kayo, hindi pa po kami kumakain. Hello, kuya. Ito po, pangtanghalian nyo. Kuya, tanggapin nyo na po. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga. Hindi pa po kami kumakain mula kagabi. Alis na po kami, kain lang po kayo dyan. Tay, kain ka lang ng marami. Huwag na huwag kayong magpapagutom, huwag kayong mag-alala. Ako bahala sa pagkain natin sa pang-araw-araw.
Pasasensya ka na anak ha, hindi na makapagtrabaho si tatay. Hirap na akong gumalaw. Pero syempre ikaw, huwag kang masyado magpakapagod. Tay, wala pong problema. Pag ako naging doktor, bibigyan kita ng kamay, bibigyan kita ng 2 paa. Kaya magsisikap akong mabuti para sa inyo ni nanay. Ang ganda na sana ng pwesto natin sa palengke at may puhunan na tayong pera. Kaso na-aksidente lang ako. Kaya naubos ang lahat. Nasaan na kaya ang iyong ina? Hindi na rin yung tumitigil kaka-extra-extra ng trabaho, maglaba, magtinda. Sa tingin niyo po, ito na po ba ang tamang panahon para magkita kaming magkapatid? Kasi po gusto ko nang makita ang aking kakambal, ang aking inay at ang aking itay. Di ba sabi niyo po papayag naman kayo sa tamang panahon? Oo naman, anak. Sige anak, hahanapin natin ang iyong kapatid sa tamang edad mo. Hindi natin hahayaan na hindi mo siya makita, gagawa tayo ng paraan. Hindi kita pipigilan sa desisyon mong yan. Masaya pa nga ako at magkikita kayo. At saka, matanda na rin ako. Hindi natin alam kung hanggang kailan na lang ako. Tito, mahaba-haba pa ang iyong buhay at kung ano't ano man, nandito ako nakasuporta kay Daniela para ko na rin siyang anak dito. Yamyam, okay ka lang ba? Kailangan natin dalhin sa ospital si Yamyam. Tay, pagbigyan niyo po akong gamitin ko uli ang kapangyarihan ko. Hindi na po aabot sa ospital si Yamyam. Anak, naalala mo nung ginamit mo ang iyong kapangyarihan nang sinubukan mong iligtas ang iyong nanay mula sa atake sa puso? Muntik ka na rin mawala sa buhay ko, kaya natatakot ako. Wala ang iyong kakambal para maging malakas ang inyong kapangyarihan. Bata pa po ako nung ginamit ko yun. Pero ngayong malaki na ako, kaya ko na pong kontrolin ang aking kapangyarihan. Maniwala po kayo, ayoko mapahamak si Yamyam para ko na rin po siyang kapatid. Siya ang kasama ko simula paglaki ko. Ayoko rin mawala si Yamyam. Sige, gawin mo na. Naniniwala ako sa iyo. Kaya mo yan. Yamyam, gumaling ka, ito ang aking kapangyarihan. Ayan na nga bang sinasabi ko? Tumawag tayo ng 911. Doktora, kamusta po ang aking anak? Okay naman po ba siya? Pwede na po ba kaming umuwi? Para doon siya sa bahay makapagpahinga. Sir, wala namang pong sakit ang inyong anak. Wala din po kaming sintomas na nakikita na kahit ano. Pero malungkot po namin sinasabi sa inyo na comatose po ang inyong anak. Hindi po natin alam kung hanggang kailan siya gigising at kung ano ang sanhi ng kanyang pagkakakumatos. Hindi po namin alam, bigla na lang po siyang hinimatay at malakas naman po siya nung nasa labas kami. Bigla na lang siyang bumagsak nung nasa bahay na kami. Huwag po kayong mag-alala. Hinahanap namin ng solusyon para gumaling agad ang inyong anak. Inalis na po ako. Salamat po, Doktora. Tito, hindi ba natin pwedeng sabihin ng lihim na kapangyarihan ni Daniela? Baka po kasi ayun ang makakatulong para gumaling si Daniela. Hindi ko kailanman sasabihin kahit kanino ang kapangyarihan ng kambal. Kahit magsinungaling ako, gagawin ko. Kung alam mo lang, Iha, ang pinagdaanan nila noong sanggol pa sila, talaga namang maaawa ka. Sasabihin ko sa'yo, nang nalaman ng mga kapitbahay nila na may kakaiba sa kambal. Dahil nga nakakita sila ng liwanag, ikinatakot ito ng buong bayan. Alam mo ang ginawa nila? Sinunog ang kanilang bahay. Hinanap sila kahit saan para lang tanggalin sila dito sa mundo. Pero hindi sila nagtagumpay dahil napakabait ng pamilya na yan at napakabait ng kambal. Alam kong may misyon ang kambal dito sa lupa. Hindi ngayon, maaaring pagdating ng panahon, ito ay ang mabuting misyon at magiging maayos ang lahat dito sa ating mundo. Grabe naman pala pinagdaanan nila, bata pa lang kawawa na. Kaya pala kailangan maghiwalay ng kambal dahil sa kanilang lihim na kapangyarihan. Kaya Iha, pagpasensyahan mo na kung nagsisinungaling ako. Hindi ako nagsisinungaling dahil sa gusto ko lang. Nagsisinungaling ako dahil baka husgahan lang sila ng mga tao. Baka kung ano gawin nila kay Daniela at Daniel. Mahal na mahal ko sila. Ayokong mapahamak sila. Daniela! 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 Itay, napanaginipan ko po si Daniela. Buo ang kanyang mukha sa aking panaginip. Okay lang kaya siya? Kinabahan naman ako sa iyo. Anak, ngayon ka lang na naginip tungkol sa iyong kapatid na si Daniela. Huwag ka mag-alala anak, okay lang yun. Nandoon ang kanyang ina at ama, kaya hindi siya pababayaan. Maari mo bang sunduin ang iyong ina? Kanina pa siya wala, baka napapagod na yun, puntahan mo siya kila Aling Betty. Sige po, Itay. Tara, ako naman lilinisin mo. Tapos ka na sa kanya. Hindi pa naman masyadong madumi yung kuko mo. Tsaka nakita lilinisan kasi malinis pa. Saan ka
kanina pa sila sumusunod sa akin. Miss, huwag mo namang bilisan maglakad. Hintayin mo kami. Bakit niyo sinusundan ang aking ina? Aba, ang tapang nitong batang to ha. Tirising kita dyan. Huwag niyo ko gagalitin! Ina! Ina! Okay lang ba kayo? Nakapag-exercise ka na naman, anak ah. Okay lang ako, salamat anak. Tay! Nay! Hindi po ito ordinaryo. Maaaring may nangyari sa aking kakambal. Kailangan natin siyang hanapin sa madaling panahon. Paano ba natin mahahanap, anak? Paano ba kita matutulungan? Ilang araw ang babiyayahin natin papunta roon. Pero alam ko pa rin kung paano pumunta kila tatay. Hindi kaya anak dahil sa gumamit ka ng lakas kaya ka nagliwanag? Anak, gagamitin mo lang ang iyong lakas kapag kinakailangan ha? Lalo sa kabutihan mo ito gagamitin. Kaya hindi ako nagalit sa'yo kanina kasi nga, nasa delikado ako na sitwasyon, pinagtanggol mo ako. Nasa tama ka. Pero wag mong aabusuhin ang iyong kapangyarihan, laging kabutihan ang mananaig, okay? Oo, inay, lalo pag nagkasama na kami ng kambal, mas malakas ang aming kapangyarihan. Babaguhin namin ang mundo. Lahat ng masasama pupuntahan namin. Hahaplusin namin ang kanilang mga puso para sila ay magbago. At kung sila ay manlalaban, hindi kami gaganti. Okay lang ba sa'yo, anak, na itutulak mo ako, isasakay sa bus, sasakay sa jeep, sasakay sa tricycle kung kinakailangan natin? Tay, hindi lang tayo aalis. Buong pamilya, pupuntahan natin ang aking kambal. Teka ka po, kukunin ko lang po ang ipon kong pera na pinaghandaan ko talaga yung ganitong pagkakataon. Sapat na siguro itong ipon ko na to para magkita kami ng aking kapatid. Eto po yung naipon ko, tara po. Maghanda na tayo papunta sa aking kapatid. Doktora, kamusta na po siya? Ano yan? Tumawag kayo ng pulis! Tumawag kayo ng pulis! Hala, ano yan? Nakakatakot naman. Paano nagliwanag ang bata? Nakuhanan ko ng video. Baka masamang elemento yan. Baka magbigay ng malas yan dito. Dapat ialis yan dito sa lugar na to. Ito na ang kinakatakot ko. Ang lumabas ang kanyang liwanag sa harap ng madaming tao. Kailangan natin siya alisin dito sa lalong madaling panahon. Iha, tara. Tulungan mo ako, itulak natin to sa labas. Opo, tito. Bilisan mo habang wala pang dumarating na pulis. Opo, tara po, tara po. Hello, officer. Hello, sir. Pwede ho ba kayong pumunta rito? May kakaibang nangyari dito sa ospital. Isang bata ang nagkaroon ng liwanag sa kanyang dibdib. Nabahala ang mga tao rito. Nagsialisan at natakot. Ganun ba? Kayo lang ang hinihintay namin. Napakarami ng tumatawag dito tungkol sa liwanag ng bata na yan. Sa inyo kami maniniwala. Pupunta na kami dyan. Bilisan natin! Bilisan natin! Oo, papunta na tayo! Mainit-init na balita. Maraming mga tao ang nag-send ng kanilang kuha ng video na sinasabing nagliwanag ang bata. Makikita sa screen na ang bata ay nagliliwanag at hindi pa natin alam kung ano ang dahilan at paliwanag dito. Misa ngayon po ay nagpadala tayo ng reporter na kakausap sa doktor para mapanayam at mahinga ng opinyon tungkol dito. Sir, kayo ang nakasaksi sa liwanag na ginawa ng bata. Ano ang masasabi nyo dito? Tumawag na ako ng pulis. Hindi ako pwede magdesisyon sa ganitong sitwasyon. Ako ay isang doktor lang. Hindi ko kayang hawakan o gamutin kung anumang meron sa bata. Sa totoo lang, wala namang nakakaalam kung mabuti o masama ba ang senyales na liwanag na mula sa bata basta tapos na ako sa parte ko. Salamat. Sir, pwede pong magtanong ano pong lugar ito? Ito ay ang barangay ng Piti-Piti-Wiwiw. Ay, Piti-Piu-Piu-Wiwiw pala. Sa susunod, sa iba kayo magtanong. Nasa Piti-Piu-Piu-Wiw-Wiw na pala tayo. Malapit na tayo. Ilang oras na lang mula sa dati nating bahay ito. Dok, saan niyo po siya dadalhin?
Kami na bahala dito sa bata. Puntahan niyo yung pulis. Ganun po ba? Oo, aalis na kami ko. Tara, naririnig ko na ang sirena ng mga pulis. Maaaring nandyan na sila sa harapan. Bilisan natin. Na kailangan malaman nila na hindi masama ang liwanag na iyon. Tama, dapat tayo ang magpaliwanag sa kanila. Puntahan mo muna yung batang babae na pasyente. Buti naman po, Doktor, nagbago ang isip nyo. Buti naman at dinala nyo ang aking pamangkin sa mas ligtas na lugar. Ano yung sinasabi mo? Kaya nga ako tumawag ng pulis para sila na ang humawak ng ganitong sitwasyon kasi hindi namin alam ang gagawin namin tungkol dito. Doktor, meron pong kumuha na 3 lalaking doktor sa aking anak. Sabi nila na sila na ang bahala sa bata. Sabi pa nga nila na paliwanagan namin ng mga pulis ang nangyari. Ako ang presidente ng ospital. Walang ibang lalabag sa aking utos. Kung meron man, magsasabi sila sa akin. Sigurado ba kayong doktor ang kumuha sa inyong anak? Nakatanggap ako ng report. Walang katao-tao sa loob ng ospital, walang doktor, at wala din po ang inyong anak na batang babae. Impina-check ko ang CCTV camera. Bakit mahina ang inyong seguridad sa ospital? Bakit may nakapasok na ibang tao? Buong akala namin na sila ay doktor. Boss, confirmed. Hindi lehitimong doktor ang 3 lalaki, sila ay mga most wanted notorious gang. Kilala sila sa ganitong trabaho, masasamang tao sila. Hello? Sigurado ka ba dyan? Harangan lahat ng kalsada na pwedeng lusutan ng mga suspek. Sige po sir, agad-agad! Naririnig nyo naman po siguro yung usapan namin. Hindi po totoong doktor yung 3 lalaki na kausap nyo kanina. Nag-utos na po ako na harangan lahat ng kalsada na maaaring daanan nila. Kung ganon, nasa panganib ang aking anak. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo ang aking anak. Hello, boss? Hello, kamusta ang plano? Boss? May alam kaming daan na hindi alam ng mga pulis. Ginawa namin yung daan na yon para sa aming mga ginagawang trabaho makakarating kami, okay? Siguraduhin yung madadala nyo yan rito. Kalat na kalat sa lahat ng balita ang nangyari. Lahat ng pulis ay nakaharang sa bawat kalsada. Huwag kang mag-alala, boss. Kaming bahala. Padaan na kami sa sikreto naming daanan. Ililiko mo dyan. Ito yung sinasabi ng mga naka-witness. Sundan natin sila! Sundan natin sila! Hindi mo sinarado ang isang gate. Alin naman yung pinairal mo? Isara mong maigi ang gati na yan. Sir, magpalipad kayo ng helicopter dito sa Area 29th Street, Kagubatan Subdivision. Gray car, plate number TB1489. Magmadali kayo. Tay, ngayon na! Pagkatapos ng 10 taon nating pag-e-ensayo at araw-araw na ginagawa ito, nagawa din natin. Mas mapapadali nating hanapin si Daniela. Wala namang tayong sinayang na panahon. Kitang-kita ko ang hirap niyong mag-ama. Sa araw-araw niyong ginagawa yan sa loob ng 10 taon. Ngayon, mas mapapadali niyong hanapin ang ating anak. Naniniwala ako sa inyong kakayahan. Ay, kawawa ka naman. Tara dito, tutulungan kitang alisin yan. Huwag mo lang akong kakagatin. Mahal, may paa ka na. Natupad na rin yung pangarap niyong mag-ama. Halos 10 taon niyo ginawa yan ng paulit-ulit. Kawawa naman ito. Gagamutin ko lang siya, Naitay. Ang gumaling ka. Ang galing mo, anak! Oo nga. Aalis muna kami, pupunta muna kami sa talyer. Titignan namin ang aming eroplanong ginagawa. Sige, galingan nyo para mahanap nyo na ang ating mahal na Daniela. Kailangan natin tapusin ito para bukas hanapin na natin si Daniela. Oo nga, huwag tayong magsasayang ng panahon. Pakpak! Umangat ka! Dumikit ka! Okay na. Babiyahin na tayo bukas. Nasa akin ang mapa kung saan biglang nawala ang sinasakyan ni Daniela sa kagubatan. Tara na anak, magpahinga na tayo. Sige, Tay. Eto na ang tamang panahon. Kapatid, hahanapin ka namin uli. Mag-ingat kayo. Pag uwi nyo, dapat kasama nyo na si Daniela. Tay, excited na akong makita ang aking kakambal. Ako din, anak.
Alam nyo ba, Tay, na hindi makina ang gamit ko dito? Gumagamit ako ng kapangyarihan ko para ito gumana. Gagawin ko lahat para kay Daniela. Bilib talaga ako sa pagmamahal mo sa iyong kambal, anak. Tay, eto na yata yung magubat na sinasabi sa mapa. Malapit na tayong bumaba. Kapit ng mahigpit. Bababa na tayo. Lalanding na tayo. Anak, handa ka na ba? Hindi natin alam ang pagsubok dito. Araw-araw akong handa para sa aking kakambal, Itay. Kakakababa lang natin. Tignan mo yung gate, Tay. Halatang napakalakas ng boltahe ng kuryente. Nakikita mo, yung bawat liwanag ng kuryente, isang dikit lang natin dyan, pwede tayong mapahamak. Oo nga no. Sirain ang bakod! Babalutan kita ng kapangyarihan ko para di ka makuryente. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana ligtas ang aking kakambal. Magiging okay din ang lahat. Basta hanapin natin siya. Tay, ang tapang ng amoy ng usok. Hindi ko kakayanin. Ako din. Para akong mawawalan ng malay. Nasaan na kayo? Bakit ang tagal-tagal nyo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Dapat nandito na kayo kanina pa. Boss, nasundan kami. Itong kasama ko, lutang. Nakalimutang sara yung gate. Nakita tuloy na doon kami dumaan. Malapit na sana kami pero ililigaw muna namin ng mga pulis. Mas lalong delikado kung pati yung laboratorio ninyo makikita nila. Kapag ito nakita ng mga pulis, kahit nakakulong ako, kaya ko kayong hanapin. Huwag ninyong subukan. Sige, ihintayin ko kayo. Sabihan niyo ako pag malapit na kayo. Nakikita niyo pa ba yung helicopter? Oo, nasa likod natin. Suspect is spotted! Suspect is spotted! Padaan ang suspek sa mga gubat na kagubatan. Natatakpan ng lahat ng mga puno. Nahihirapan kaming makita ang suspek kasi Napakakapal na ng damo sa bahay ni tatay. Kung hindi lang sana ako baldado, dadamuhan ko sana. Katutukin nyo na. Sigurado kong nandyan na yung kapatid mo. Excited ka na ba? Opo, Tay. Excited na akong makita ang aking kapatid. Hello, Kaberto! Hello, Kaberto! Hello, Tay. Hello, Tay! Tara, bilisan nyo. Pumasok kayo sa loob. Bakit, Tay? Anak, dinukot si Daniela. Ang pumasok muna tayo sa loob. Bilisan nyo. Huwag kayong ditong tumambay sa labas. Delikado. Ito ang nangyari. Ginamit ni Daniela ang kanyang kapangyarihan dahil inabutan namin si Yamyam na nanghihina at tila mamamatay na. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Pwede po pala yun. Simula ngayon, Tay, araw-araw kong susubukan ng aking kapangyarihan para pagalingin ka, para bigyan ka ng paa at kamay muli. Anak, sobrang delikado ang paggamit ng inyong kapangyarihan, lalo ikaw. Kung ngayon mo palang ito gagamitin, maaaring mapahamak ang iyong sarili. Kailangan mong makontrol ang iyong kapangyarihan. Sa lalong madaling panahon, hindi tayo titigil para hanapin ang iyong kakambal. Tay, patawarin niyo ako sa gulong nangyayari sa inyo. Hindi ko po kayo sinisisi at lalong-lalong hindi po natin hahayaan na mapahamak si Daniela. Hahanapin natin siya. Hanggang ngayon, puro sakripisyo pa rin pala ang inaabot ng aking anak. Akala ko pagdating ko dito ay masaya tayong lahat na magkikita-kita. Hindi tumitigil ang mga pulis para hanapin si Daniela. Pero hindi ko rin alam kung ano ang plano ng dumukot sa kanya. Most wanted daw sila. Tay, pwede ko bang subukang gamitin ang kapangyarihan ko sa'yo? Baka ka nga hindi natin alam. Maging epektibo kahit bata pa ako. Anak, may punto ang iyong tita. Pero may punto ka rin. Kasi hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kailangan mong magpalakas. Tay Larry, Sister Mina, malakas po si Daniel. Ilang beses niya na po akong pinagtanggol. Naniniwala ako na kaya niyang lagpasan ang lahat at kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sige anak, gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa iyong tatay. Subukan natin. Ano man ang mangyari, nandito kami. Tay, handa na po ba kayo? Pwede po, tumabi muna kayo, kami muna ni tatay dito. Susubukan ko lang po ang aking kapangyarihan. Sige. Tay, humanda ka na. Hahawakan na kita. Ayaw, Tay. Bukas uli. Huwag kayong mag-alala. Maraming beses na naming itong nasaksihan kay Daniel. Ano dapat natin gawin dyan? Nakita niyo yung lalaking isa? Parehas ng kwentas ng babaeng laging nandito. Oo nga no, baka kasama nila yan. Dapat natin bigyan ng aksyon. Bakit parehas kayo ng kwintas ng babaeng pagalagala dito at hinuhuli ang mga hayop ng walang awa? Kasamahan niyo ba sila?
Umamin kayo, kundi mananagot kayo sa amin. Ano? Hindi siya ganung tao ang aking kapatid. Sa totoo niyan, mapagmahal siya sa mga hayop. Base sa kwento ng aking ama-amahan. Sigurado ba kayong parehas kami ng kwintas na suot? Hindi nyo ba napansin na wala ng mga hayop dito? Naubos ng lahat dahil pinag-eeksperimentohan nila at ibinebenta sa malaking halaga. Makapangyarihan sila. Anak, ayon sa mga pulis, kilalang sindikato ang mga dumakip sa iyong kapatid at sila ay nag-eeksperimento ng kung ano-ano bagay. Maaaring nilalaso ng isip ng iyong kapatid. Kami ang itinalagang tagapangalaga dito sa kagubatan, pero sa lakas nila, hindi namin maalagaan at mailigtas sa mga hayop na nandito. Merong kapangyarihan yung babae at sobrang lakas. Kung nakikiusap ako, hindi kami masamang tao. Siya yung hinahanap naming nawawalang kapatid ko. Dinakip siya ng masasamang na sindikato. Gusto namin siyang iligtas. Sana matulungan niyo kami. Hahawakan ka ni Goliath at babasahin ang iyong puso. Kapag ito'y napatunayan na mabuti ang iyong intensyon, pakakawalan namin kayo. Okay lang ba sa iyong hawakan ka? Sige, gawin niyo na po. Huwag tayo magtapo ng oras. Awang-awa na ako sa kapatid ko. Ang tagal niyang nagsakripisyo. Goliath, ngayon na. Siguraduhin mong tama ang pagkakabasa mo sa kanyang puso. At siguraduhin mong perpekto ang lahat. No, pinuno, sobrang lakas ng kapangyarihan niya at ang kanyang puso ay busilak, walang kasalanan at walang masamang mitiin. Pakawalan natin agad. Kaya ko pong tanggalin ang aming pagkakatali. Respeto lang po sa inyo at gusto lang namin kayong makilala. Patawarin niyo kami kung pinagdudahan namin kayo. Gusto lang naming makasigurado. Dahil nawala na talaga ang tiwala namin sa mga tao. Wala lang akong problema, pero matanong ko po kayo. Alam nyo ba kung saan ang tirahan ng sinasabi ninyong babae at ng mga sindikato? May alam po ba kayo? Oo, alam namin kung saan lugar sila humihinto. Meron ba ditong ilog, batis, o kahit anong tubigan na pwede namin puntahan para makaligo kami at makapagpalit ng damit? Oo, may paliguan sa aming lugar. Pumunta muna kayo sa amin. Tara, sumunod kayo sa amin. Sana matapos na ang ating suliranin dito sa gubat. Dumating na yata ang tagapagligtas. Okay lang ba na makita nila ang ating inaalaga ang hayop na natitira dito sa gubat? Oo naman. Ayan na lang natitirang hayop dito. Hindi na namin sila pinapalabas. Nahuhuli sila agad. Kapag natuklasan ng aming taguan, nasa delikado ang buhay nila. Kaya sana matulungan nyo kaming mailigtas sila. Ayan ang batis namin. Diyan kami kumukuha ng maiinom. Diyan din naliligo ang mga hayop. Ayan ang nagsisilbing buhay namin. Sagrado yan at malinis. Okay lang ba sa iyo kung bibigyan ko pa ng magandang buhay ang inyong kuweba? Sige, mas gusto namin yun. Sige, gagawin ko para mas matuwa ang mga hayop. Halaman at puno, magsilabas. Hululog ka ng langit sa amin. Napakabusilak ng iyong puso. Tara na po at matulog. May mission pa tayo bukas. Oo, salamat sa'yo. Ayan na, 2 maletang pera na yan. Kailangan bukas na bukas maibigay mo sa akin yung gusto kong mga hayop. Kapag maganda ang kita, babalatuhan pa kita. May sakit ngayon yung ampon ko eh. Baka mamaya, hindi ko pa magawa ito bukas. Bigyan mo ko ng mga 3 araw para tapusin ito. Hindi pwede. Dapat bukas na bukas pagbalik ko, meron na dyan. Hindi ako papayag na 3 araw pa. Ang dami na nga ng perang binigay ko sa'yo. Ano yun? Ano yun? Ano yun? May nakapasok yata pero huwag ka mag-alala, ligtas tayo dito. Maiwan ka muna dyan, puntahan ko lang ang mga gwardya at titingnan kung ano nangyayari sa labas. Ayun yung sinasabi ni Itay na tunog na delikado. Kapag tumunog daw ay may kalaban. Kailangan ko yata maghanda. Palitan nyo. Makinig kayo, hindi natin alam ang bilang ng kalaban pero sa dami nyong yan, kahit ilan pa yan, kayang-kaya nyo yan, handa na ba kayo? Handang-handa na! Magsikalat kayo! Kaliwa, kanan, harap, likod! Mabuti pa, huwag tayo dito. Baka maalarma lahat ng kalaban. Lipat lugar, simula na! Kailangan ko nang bumalik doon. Pararamihin ko uli ang hayop dito sa gubat. Maging kuneho kayo! Papunta na ako dyan! Hindi pakikipaglaban ang pinunta namin dito kung ibibigay nyo sa amin yung kapatid ng kaibigan namin. Payapa kaming aalis pero kung hindi, mapipilitan kami.
Magdagdag na rin kayo, maging baboy ramo kayong dalawa. Ay, may kalaban pa, ayun! Gusto nyo ba talagang labanan ako? Hindi nyo magugustuhan ang resulta. Ibigay nyo na lang sa amin yung kapatid ng kaibigan namin para walang gulo. Ang tapang mo naman kung magsalita ka parang sino ka ano. Kala mo sa amin uto-uto, hindi mo kami masisindak. Marami-rami pa at marami-rami pa kaming magagawang hayop. Babalik ang buhay ng kagubatan. Pwede niyo hubang ibigay sa akin ang aking anak? Alam kong nandyan siya. Matagal na namin siyang hinahanap. Siya si Daniela. May kwintas siya. Di ba? Nagpapatawa ka ba sa tingin mo? Ibibigay namin siya sa inyo. Subukan yung kunin. May kalalagyan kayo. Ganun ba? Sige, mukhang magagamit ko na yung kapangyarihang bigay sa akin ng aking anak. Palitan nyo! Di ako nagkamali na may kapangyarihan din ikaw at ang kanyang kapatid. Maging paru-paru kayo! Papunta na kami dyan, kapatid! Hintayin mo kami! Ililigtas ka namin! Kailangan ko magpalit ng anyo. Sobrang daming kalaban. Siguro dapat pagsama-samahin natin ang lakas natin para kayanin natin at matulungan natin ang ating mga kaibigan. Oo nga, tara! Itay, nandyan na pala kayo. Kailangan ko silang tulungan. Baka mamaya malakas ang kalaban. Hindi mo kailangan lumaban. Tapusin mo yung trabaho mo. Alam kong darating tayo sa ganitong sitwasyon, pero pinaghandaan ko yan. Magtrabaho ka na. Handa na ba kayo? Ano pang hinihintay? Tara na! Ano, kaya nyo pa? Wala pa tayo sa kalahati ng kalaban. Mukhang mapapalaban talaga tayo ng husto. Kaya nga kaya yan. Grabe ang dami nila, parang hindi nauubos. Sigurado akong marami pa yan. Yumaman yan dahil sa kapatid mo, Daniel. Maging hayop kayo. Maging ibon sa himpapawid. Maging hayop sa lupa. Punta na tayo sa pinakamalaking gate ng teritoryo nila. Ang gate na yon ay 100 beses ang laki sa ordinaryong gate. Totoo? Tingnan natin. Purong bakal. Napakalaki. Mukhang napakatibay. Paano ba natin mabubuksan yan? Bola ng apoy na pula. Basagin ang gate. Di man lang tumalab yung todo kong kapangyarihan. Pagsanib-sanibin natin ang ating kapangyarihan, baka umepekto. Oo nga no, magandang ideya yan. Tara! Pasukin na natin. Nandyan si Daniela. Alam kong napakalaki niyan. Mahihirapan tayong hanapin siya, pero tara. Tulungan niyo ako, Ama! Kapatid, tulungan niyo ako!
Ililigtas ka namin, huwag kang mag-alala. Nandito na kami para sa'yo. Kaya kami nandito para iligtas ka. Ano yung panaginip na yon? Parang totoo. May 2 lalaki sa panaginip ko. Tila ba lagi ko silang napapanaginipan ng mga nakaraang araw? Itay, napapadalas ako managinip tungkol sa 2 lalaki at sa panaginip ko para bang akong laging nakakadena, tila ba ako nakagapos at gusto nila akong iligtas. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Bakit lagi kaya ganun ang panaginip ko? Kaya nga kita tinuturukan ng antidepressant tsaka pinaiinom ng maraming tabletas dahil ayan ang sumisira sa memorya mo, nawawala ang iyong konsentrasyon sa trabaho. Kaya dapat sundin mo yung pag-inom ng gamot para at kang makalimot, ha? Opo, Itay. May subastahan bukas. Kahit makagawa ka lang ng 3 kakaibang hayop ngayon, okay na yun. Sige po, Itay. Gagawin kitang kakaiba para maipagmalaki ka ng bibili sa'yo. Sigurado ako, magugustuhan mo rin ito. Kaya sabi ni Itay, pagbutihin ko. Maging asong iguana ka para makilala ka ng buong tao. Pwede ba akong magpahinga saglit? Napakahirap gumawa ng ganitong nilalang. Napakalaki ng nawawalang lakas sa akin. Anak, 3 na nga lang pinapagawa ko sa'yo sa isang araw. Hindi mo pa magawa. Nakapangako na ako sa mga mayayamang tao, baka magalit sila sa akin. Tay, habang tumatagal, pahina ako ng pahina. Hindi ko alam kung ano pong nangyayari sa katawan ko. Halos 10 taon na natin tong ginagawa, pero pahina na po ako ng pahina. Naku naman anak, bakit naman ganun? Kung kailan ba naman malaking tao ang kukuha ng hayop, tsaka ka pa nagkakaganyan. Hindi pwede, tapusin mo yan. Tay, habang tumatagal, pahina ako ng pahina. Hindi ko alam kung ano pong nangyayari sa katawan ko. Halos 10 taon na natin tong ginagawa, pero pahina na po ako ng pahina. Akina na nga yung braso mo at tuturukan ulit kita para bumalik ang iyong lakas. Tay, magang-magana po ang braso ko, ang sakit na. Baka naman ikamatay ko kung ilalabas ko lahat ng lakas ko. Pagpahingahin niyo po ako, Tay, nararamdaman ko po ang hina ko. Hinang-hina na ako, sana ay makaya ko to. Parang nalalason ng aking dugo, pakiramdam ko'y lalo akong nanghihina habang tumatagal. Maging kuneho na, may ulong palaka ka. Ano nangyari? Bakit natunaw? Kailangan kong kumain. Hinang-hina na talaga ako. Handa-handa na ba kayo kung lalakarin natin ito? Aabutin tayo ng 2 araw dahil malayo. Pero kung mag-eeroplano tayo, 1 o 2 oras lang, nandun na tayo. Delikado naman pag eroplano, mabilis tayo nilang makikita. Baka kapag nasa ere pa lang tayo, pasasabugin na yung eroplano natin. Walang problema kung mag-eroplano tayo. Kaya kong gawing kulay ulap ang eroplano natin. Gagawin natin ganung kulay at hindi tayo makikita. Maganda sana yung ideya mo. Ang problema, meron silang radar na nadidetect ang kahit anong sasakyang panghimpapawid. Pasasabugin ito gamit ang kanilang machine detection. Kung maglalakad naman tayo, baka maging huli na ang lahat. Baka mamaya kailangan na tayo ng aking anak para iligtas siya. May isa pang paraan para mas mapabilis tayo. Gumamit tayo ng kabayo. Meron diyang 6 na kabayo. Kunin natin ang 3. Maganda yung ideya mo. Ako bahala, hindi natin sila papagodin. Bibigyan ko sila ng mahika para hindi sila mapagod. 2 lang ay sapat na kasi hindi naman sila mapapagod. Mabagal kapag normal na kabayo lang. Mas magiging mabilis kung gagamitan natin ng mahika. Handa na ba kayo? Handa na kami! Ang magkaroon ka ng gulong ngayon na! Napakabilis natin! Baka 1 oras lang nandun na tayo! Nakita mo yung bakod nila? Patunay lang na tila talagang may illegal na ginagawa sa sobrang taas at may kuryente pa. Wasakin ang pader! Tara! Pasukin na natin! Maging mapagmatsyag kayo. Sigurado ako, maraming kalaban dito. Huwag natin silang papaslangin. Paparusahan lang natin sila. Alam na nila na nandito tayo. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko kayong ipaglaban lahat at protektahan. Nabuksan yata natin yung kulungan niya. Sinadya yan. Marami silang alagang ganyan sa loob. Kaya sabi ko sa inyo, hindi madaling makita si Daniela. Tumakbo na kayo, ako na bahala dito. Hanapin nyo na si Daniela. Sigurado ka kaya mo yan? Oo, kaya namin to.
Madami pa kaya? Mukhang hindi na natin kakayanin to ah. Oo nga eh. Nakakapagod, nakakaubos ng lakas ang lalakas ng kalaban. Napakalaki pala talaga ng loob nito. Talagang mahihirapan tayo. Ano kaya kung maghiwalay tayo ng lugar? Tama nga, pwede din. Sige. Nakasurpresa na naman? Dalawa kaming elite guard dito. Si Hunya Tigre at ako, si Isgaru. Padaanin mo na lang ako para hindi ka na masaktan kaysa magsayang lang tayo ng lakas sa isa't isa. Nagpapatawa ka ba? Napagod na ako. Sana naman wala nang ibang kalaban. Wala na akong lakas. Hindi ko na kayang lumaban. Pero kahit ano paman, hahanapin ka namin, Daniela. Handa kaming magbuwis ng buhay para sa'yo. Nasaan ang kapatid ko? Tama na ang pagpapahirap sa kapatid ko. Nilalason mo ang isip niya para sundin ka, mananagot ka sa akin. Dadaan ka muna sa akin. Talunin mo muna ako. Nasaan ang kapatid ko? Sabihin mo, nasaan? Nasa laboratory room. Hintayin mo ako, kapatid! Isa sa ka sa nagpapahirap sa aking kapatid! Tay, nandyan na pala kayo. Anak, wala na akong lakas, hinang-hina na ako, ikaw na lang ang pwedeng lumaban at ewan ko sa mga kaibigan nating diwende kung may lakas pa sila. Ako bahala, Tay. Sino ka? Hanggang dyan ka lang, huwag kang lalapit! Ako, ito si Daniel. Ang kakambal mo, tingnan mo. Magkaparehas tayo ng kwintas. Inibigay mo sa akin ang iyong kamay para malaman mo kung sino ako. Handa ka na ba? Ipikit mo ang iyong mga mata. Totoo nga. Ikaw ang kakambal ko. Nakita ko ang lahat sa memorya ko. Grabe ang sugat sa iyong mga braso gawa ng ineksyon. Ramdam ko ang iyong paghihirap. Hindi mo na uli ito dadanasin pa. Siya ang ating itay. Patawarin mo kami kung natagalan kami. Hindi kami nagsayang ng oras para magpalakas at para hanapin ka. Lahat ginawa namin, mahal na mahal ka namin. Ano ba yan? Naiiyak ako. Ako din naiiyak. Grabe rin kasi ang sakripisyo nilang lahat sa nangyari. Ang importante po, magkakasama na tayo ngayon. Bumalik na ang aking memorya. Tara, umuwi na tayo sa bahay, inang. Namimiss ko na si tatay, si tita, at si Yamyam, ang alaga naming aso. Mga kaibigan, maraming salamat sa tulong nyo. Ibabalik na namin kayo sa inyong teritoryo, okay lang ba? Oo, sige. Maraming salamat din sa inyo. Tara, subukan natin ang kapangyarihan natin. Salamat at nakilala natin sila. Oo nga, sila ang nagbigay muli ng buhay sa kagubatan. Hanggang sa muling pagkikita, mga kaibigan. Tara na, umuwi na tayo. Namimiss ko na si tatay. Tara na. Anak, awa ng Diyos at buhay ka. Maligayang pagbabalik. Hello sa'yo, kamusta ka? Wala nang muli pang makakapaghiwalay sa atin. Sama-sama na tayo dito. Ito na ang tamang panahon para baguhin natin ang mundo. Gamitin natin ang ating lahat ng kapangyarihan para maabot ang buong mundo at baguhin ang mga tao. Maganda ang plano mo. Tara, gawin na natin habang malakas tayo. Maghawak na tayo ng kamay.
fishing, wala ng illegal logging, wala ng illegal mining, wala ng gera, wala ng korap sa gobyerno, magiging maayos na ang mundo. Maraming salamat sa inyong panonood. Salamat po at mag-iingat kayo. Salamat sa suporta. Bye po.